Bakit importante ang exorcism? May sagot ka ba ron? Ako si Father Jeff Quintela, Parish Priest ng St. John Mary Vianney Parish dito sa Mambugan, Antipolo City, and the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo. At ito ang Bucket List. Pag sinabing exorcism, may mga mahalagang elemento yan. Exorcism is, sabihin na sa Filipino na lang, exorcism ay ang panawagan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo na palayasin ang masamang spirito sa anumang bagay, tao, lugar, at kahit ano pa man. Ang pagdulog sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo, okay, para palayasin ang masasamang spirito sa bagay, lugar, at maging sa tao. Pag sinabing demonic oppression, ang pinupuntiri ng kalaban o ng demonyo ay yung panlabas na aspeto ng tao. Example, mga karamdaman na kadalasan kapag nagpa-check up, kapag kumonsul sa doktor, wala namang makitang dahilan. Tapos minsan, pwede rin namang ino-operate yung tao sa pamamagitan ng mga problema niya. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa sarili. That is also an oppression. So, halimbawa, so yung una ko sinabi, yung sickness, and then tinitira din ng demonyo yung career, relationship sa tao, at laging kadalasan ito, ay nagli-lead sa depression, ganyan, anxiety. Okay, oppression yon. So, ang keyword doon ay the devil attacks the external aspect of the person, panlabas. Yung possession, although napaka-rare niyan, ito yung pinakamatinding magagawa ng demonyo sa tao, na iti-take over na niya yung katawan. Okay? Sinusuppress yung kaluluwa, and then, kung ano yung ginagawa ng Diablo, ay nagagamit niya yung katawan ng tao. Kaya possession, But we have to remember that the devil can only possess the body, but not the soul, because the soul is for God. Ang ating kaluluwa ay sa Diyos lamang, pero pag nagbukas ang tao ng sarili niya sa Diablo, ay maaring mapossess yung katawan ng tao. So sa oppression, walang pagpasok sa katawan. Pero sa possession, ay tinake over na ng demonyo yung katawan ng tao. Deliverance. Okay. Pag sinabing deliverance, you pray to God so that God will cast out the devil. Okay. Kaya kadalasan ito ay pwedeng gawin ng mga laiko. May mga prayer na for deliverance na kapag ang laiko ay inatasan, na pwede niyang i-lead yung mga tao na merong affliction sa bahay, ganun. So, yun tinatawag na deliverance prayer. So, mahalaga doon na it is a prayer directed to God, asking God to cast out the devil. Okay, deliverance. Pero sa exorcism, kinocommand sa pangalan ni Kristo yung demonyo mismo para siya lumayas. Okay? So, ganun. Magkaiba yung kinakausap. Kahit na importante ang exorcism, gusto ko sabihin sa mga tagapakinig na hindi pa rin ito mas importante kaysa sa mga sakramento. Because the sacraments, the 7 sacraments instituted by Christ to give grace, ito yung mga pangunahin na pinapagawa namin sa aming mga pasyente. Like for example, mangumpisal, magsimba, ganyan, Dito, binabalik tayo dun sa sanctifying grace. Yun yung sacraments. Ang exorcism kasi ay sacramental, hindi siya sakramento. Kapag sinabing sacramental, it is something that is connected to any sacrament. Pero ito ay isang bagay na tulong din ng simbahan, sa tao, lalo tigit kung may affliction, para na sa gayon, ang demonyo ay mapalaya sa kanya. Okay? So, mahalaga siya in the sense na it's a last resort, na halimbawa, yung tao ay talagang halatang mayroong mga gumugulo sa kanya, ganyan. Pero after yung preparation niya, after receiving the sacraments, ginagawa namin yung exorcism session sa tao. Nang sa gayon ay maturuan din siya kung paano mga gagawin niya sa mga susunod na pagkakataon. So, mahalaga siya dahil ito ay tulong din ng simbahan
para sa tao na ginagambala ng masamang spirito. Pero syempre, mas mahalaga pa rin yung mga sakramento. Bakit hindi biro? Kasi nga, fighting the devil, no, literally. Kaya hindi biro ito. Kasi ang demonyo, kung hindi ka exorcist na pare, hindi ka dapat nakipag-communicate dito. Minsan, yung laiko, dahil ginagalit siya ng diablo, kinakausap niya yung demonyo, no? Hindi ako ganyan. Yun, napakadelikado na, no? Kaya siya hindi biro sapagkat pwede mag-retaliate ang demonyo sa laiko at gagambalain siya, guguluhin, no? At syempre, baka dumating sa punto na siya rin ay talagang hindi na niya kaya kung anong gagawin, ano? Kaya dapat talaga trained. It must be done by an exorcist priest para na sa gayon ay ang diablo ay hindi magkaroon ng retaliation o harassment doon sa tao. Marami tayong dapat talaga na tingnan bilang mga Katoliko. Kahit na Katoliko tayo, marami tayong mga devotions, marami tayong mga prayers na ginagawa. Pero at the same time, ay may mga ginagawa rin tayo na hindi natin alam ay labag pala sa unang utos ng Diyos. At kadalasan, yung mga ultismo, nga nabanggit, no, pamahiin, ito ay mga pamamaraan ng paglabag sa unang utos ng Diyos. Kasi yung pamahiin ay parang pinaniniwalaan mo ang ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos, maliban sa kakayahan ng Espiritu Santo. No? Kaya yung mga pamahiin na yan, bawal na bawal yan sa simbahang Katolika. Ito ay pagbubukas ng pinto sa ating kalaban o sa diablo. Yung mga okultismo naman, gaya ng mga papatawas, pagpapahula, pagpapaalbularyo, lahat yan ay laban pa rin sa unang utos ng Diyos. Sapagkat imbis na sa Diyos tayo lumapit, ay sa ibang kapangyarihan tayo nagre-resort o lumalapit. Kaya sa pamamagitan nito, nagbubukas na naman tayo ng pinto sa diablo. No? Kaya nagiging prone ang tao sa oppression, obsession, infestation, tsaka yung possession kung tawagin. Kaya ang pinaka gusto ko lang sabihin sa ating mga tagapakinig at manonood, Diyos lang sapat na. No? Stay deeply in love with God alone. At kung tayo ay may mga hinihiling, meron tayo mga gustong makamit sa buhay natin, kaya ng Diyos lahat yan. Hindi natin kailangan mag-resort sa mga ibang kapangyarihan. Maaring masarap yung feeling, pero kung ito'y hindi sa Diyos, ay may mapapahama ka rin. Okay? Kaya, God alone suffices. Sabi nga sa wikang Espanyol, solo Diyos basta. No? Ang Diyos lang ang ating aasahan, ang Diyos lang ang ating lalapitan, at hindi pwedeng ang ibang mga kapangyarihan na pwede magbukas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ikaw, wala nang iba. Ano ang bucket list mo sa mga turo ng simbahan? I-type mo lang sa comment section. Malay mo, masagot ko, di ba? Mag-follow at mag-subscribe sa digital platforms ng Holy Family Parish.